Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang alamat na paulit-ulit na binubulong ng mga matatanda sa mga gabi ng takot, ang kwento ng isang pinunong aswang na matagal nang naghahari sa kanilang lugar. Hindi na mabilang ang mga taong nawala, mga hayop na bigla na lang naglalaho, at mga bangkay na natatagpuan na tuyot na tila inubos ang kanilang dugo. Ngunit walang maglakas loob na magsalita o lumaban, sapagkat alam nilang sino man ang sumubok na salungatin ang nilalang na ito, hindi na muling magbabalik. Isang araw, isang batang dayo ang dumating sa baryo. Si Luis, isang 13 anyos na ulila, ay dinala ng kanyang tiyuhin sa lugar na iyon upang pansamantalang manirahan. Tahimik lang siya, tila sanay sa pag-isa, pero may kakaibang tapang sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, napansin niyang tila may itinatago ang mga tao roon. Kapag dumidilim na, mabilis silang nagsasara ng pinto, isinasara ang mga bintana, at halos hindi na lumalabas. May kaba sa kanilang mga kilos, parang lagi silang may kinatatakutan. Minsan, habang naglalakad siya sa may gilid ng gubat, nakasalubong niya si Lolo Damian, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. "Iho, huwag kang magtatagal sa labas kapag lumubog na ang araw," sabi nito sa mahinang boses, may bahid ng babala sa kanyang tono. May mga mata sa dilim, naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Hindi niya lubos maintindihan ang ibig sabihin ng matanda, ngunit ramdam niya ang bigat ng babala nito. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa banig, may narinig siyang mahihinang yapak sa labas ng bahay. Akala niya'y isa lang itong aso o baka, pero nang dumungaw siya sa siwang ng dingding, may nakita siyang anino, mahaba, payat, at tila may malalaking mata na kumikinang sa dilim. Hindi siya gumalaw, pigil ang hininga. Kinabukasan, may balitang kumalat sa baryo, isang alagang baboy ng kanilang kapitbahay ang natagpuang walang laman ang katawan, para bang sinipsip ng kung anong nilalang. Ang mga matatanday tahimik lang, ngunit ang takot sa kanilang mga mata ay hindi maitatago. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang napapansin ang kakaibang kilos ng ilang tao sa baryo, lalo na si Kapitan Mauro. Matanda na ito ngunit malakas pa rin ang pangangatawan. Laging malamig ang tingin nito kay Luis, parang laging nagmamatsyag. May mga gabing lumalabas ito at hindi na muling nakikita hanggang sa pagsikat ng araw. Maraming bulong-bulungan tungkol sa kanya, pero walang nagsasalita ng malakas. Hanggang sa isang gabi, nakarinig si Luis ng sigaw mula sa kabilang dako ng baryo. Mabilis siyang bumangon at sinilip ang labas. Sa malayo, sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, may nakita siyang gumagalaw, mabilis, parang isang malaking anino na dumadaan sa pagitan ng mga kubo. Kasunod nito ang isang halakhak, malamig at nakapanghihilakbot. Napaatras si Luis. Hindi niya alam kung anong klaseng panganib ang kinakaharap niya, pero isang bagay ang sigurado, may nilalang sa baryong ito na hindi na tao. At may lihim na matagal nang itinatago ang mga naninirahan dito. Hindi niya alam na ang pagdating niya sa baryo ang magiging dahilan para maputol ang katahimikan na matagal nang bumabalot dito. Ngunit kaya ba niyang labanan ang takot na bumabalot sa kanilang lahat? O siya rin ay magiging isa sa mga misteryosong pagkawala? Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Parang walang gustong pag-usapan ang nangyari noong gabi. Pero sa tingin ni Luis, hindi ito basta-bastang bagay na pwedeng kalimutan. Hindi niya malimutan ang aninong gumagalaw sa dilim, ang malamig na halakhak na sumasabay sa hangin. Hindi rin niya maalis sa isip ang kakaibang tingin ni Kapitan Mauro sa kanya. Habang naglalakad siya papunta sa ilog para maligo, napansin niyang may mga batang nagkukumpulan sa ilalim ng isang puno. Mahinang bulungan ang naririnig niya, pero nang lumapit siya, bigla silang natahimik. Isa sa kanila, isang batang babae na halos kaedad lang niya,
ang nagbaba ng tingin at bumulong, may nakuha na naman sila kagabi. Napakunot ang noo ni Luis. Sino? Tanong niya. Pero bago pa may makasagot, may dumating na matandang babae at mabilis na hinila ang isa sa mga bata palayo. Huwag kayong masyadong madaldal, malamig na sabi nito bago sila tuluyang nagkanya-kanyang takbuhan. Naiwan si Luis na nag-iisip. Mula noon, lalo niyang binantayan ang bawat kilos sa baryo. Napansin niyang maraming mata ang sumusunod sa kanya, pero hindi lantaran. Kapag sinusulyapan niya ang mga tao, mabilis silang umiiwas ng tingin. Parang may kung anong inaasahan silang mangyari. Minsan, nang bumalik siya sa bahay ng kanyang tiyuhin, nakita niya si Lolo Damian na nakaupo sa duyan, malalim ang iniisip. Lolo, mainat niyang tanong, ano ba talaga ang nangyayari dito? Tahimik lang ang matanda sandali bago ito bumuntong hininga. May mga bagay na hindi mo dapat pakialaman, iho, mahina nitong sabi. Pero kung gusto mo talagang malaman, huwag kang matulog mamayang gabi. Nag-init ang pakiramdam ni Luis. Anong ibig sabihin ni Lolo Damian? Alam ba nitong may nagmamanman sa kanya sa gabi? Dumaan ang oras ng mabigat sa kanya. Nang dumilim na, sinadyang hindi siya matulog. Tahimik siyang naghintay, nakahiga sa papag, pinakikiramdaman ang paligid. Ang kanyang tiyuhin ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa kaba na nararamdaman niya. 2:00 na ng madaling araw nang may marinig siyang kaluskos sa labas. Mabilis siyang bumangon at dahan-dahang dumungaw sa siwang ng dingding. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang may ilang anino na gumagalaw sa gitna ng baryo. Hindi normal ang kilos nila, hindi parang tao na naglalakad, kundi parang mga mabibilis at tahimik na nilalang na hindi dapat makita. At doon niya nakita si Kapitan Mauro. Nakatayo ito sa gitna ng kalsada, parang naghihintay ng kung ano. Ang kanyang katawan ay nakatayo ng tuwid, at sa kanyang tabi, may isang matandang babae na nakayuko, pabulong na nagsasalita. Hindi niya marinig kung ano ang sinasabi, pero may kung anong ritual na nagaganap. Biglang may suminghap sa dilim. Mabilis at matalim ang tunog, parang isang hayop na naamoy ang presensya ng iba. Napaatras si Luis, pero natapakan niya ang lumang tabla sa sahig, nag-ingay ito. Tumigil ang lahat sa labas. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Tumahimik ang buong baryo. Wala siyang marinig kundi ang malamig na hangin na dumaan sa siwang ng kanilang bahay. At doon niya naramdaman ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung paano, pero sigurado siyang may nakakita sa kanya. May kung anong puwersang hindi niya maipaliwanag ang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na hindi siya ligtas. Mula sa labas, narinig niya ang isang mahinang tawa. Mahinang-mahina, pero sapat para mapatayo siya at maghanap ng masisilungan. Alam niyang may nagbago na. At alam niyang hindi na siya basta bisita sa baryong ito. Isa na siyang bahagi ng isang bagay na mas malalim at mas mapanganib kaysa sa naisip niya. Kinabukasan, pakiramdam ni Luis ay hindi na siya ligtas. Alam niyang may nakakita sa kanya kagabi. Alam niyang may kung anong nagbabantay, nagmamasid. Kahit anong gawin niya, hindi niya maalis ang malamig na pakiramdam na may mga matang sumusunod sa kanya. Nang lumabas siya ng bahay, napansin niyang iba ang tingin sa kanya ng mga taga-baryo. Mas tahimik sila ngayon, parang may gustong sabihin pero pinipigilan ang sarili. Ang ilan, umiwas ng tingin, samantalang ang iba naman, saglit siyang pinagmasdan bago tumalikod na parang wala siyang nakita. Pilit niyang inalala ang nakita niya kagabi, si Kapitan Mauro, ang matandang babae, ang kakaibang aninong gumalaw sa dilim. Hindi niya alam kung sino o ano ang naroroon,
pero isang bagay ang sigurado, may itinatagong lihim ang baryong ito. Hindi siya nakatiis. Pumunta siya kay Lolo Damian, umaasang makakakuha ng sagot. Inabutan niya ang matanda sa ilalim ng isang puno, mahina ang mga mata nitong nakatitig sa kawalan. Lolo, mahina niyang sabi, ano ang nakita ko kagabi? Hindi sumagot si Lolo Damian agad. Tahimik lang ito, parang tinutimbang kung dapat ba niyang sagutin ang tanong ni Luis o hindi. Hanggang sa wakas, bumuntong hininga ito at tumingin sa kanya ng diretsyo. Iho, mahina nitong sabi, hindi ka na dapat nagtanong. Napalunok si Luis. Bakit po? Tingin mo ba nagkataon lang na maraming nawawala dito? Mahina ang boses ng matanda, pero mabigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Tingin mo ba ang gabi sa baryong ito ay kasing payapa ng iniisip mo? Napakurap si Luis. Gusto niyang sagutin ang matanda, pero wala siyang maisip na tamang sagot. Huminga ng malalim si Lolo Damian bago nagpatuloy. Si Kapitan Mauro, hindi lang siya basta pinuno ng baryong ito. Hindi lang siya ang taong nakikita mo tuwing umaga. Sa oras na lumubog ang araw, may ibang anyo siyang tinatago. Nanlalamig na ang katawan ni Luis. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumingin si Lolo Damian sa paligid, siniguradong walang ibang nakikinig, bago lumapit kay Luis. Ilang henerasyon ng pinamumunuan ni Kapitan Mauro ang baryong ito. Hindi dahil siya ang pinakamalakas o pinakamatalino, kundi dahil hindi siya tulad natin. Kumakabog ang dibdib ni Luis. Aswang siya. Hindi sumagot si Lolo Damian, pero sapat na ang kanyang tingin para kumpirmahin ang hinala ni Luis. Parang gumuho ang mundo ng bata. Hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Ibig sabihin ba, ang mga nawawalang tao, ang mga yapak sa dilim, ang malamig na halakhak na narinig niya kagabi, lahat ng ito ay kagagawa ng mismong pinuno ng baryo. Pero hindi niya maintindihan. Kung alam ito ni Lolo Damian, kung alam ito ng iba pang matatanda, bakit wala silang ginagawa? Bakit niyo hinahayaan? Halos pabulong na tanong niya. Muling bumuntong hininga si Lolo Damian. Dahil hindi mo siya basta-basta malalabanan. Ang mga tao rito, takot. Ilang beses nang may nagtangkang lumaban. Lahat sila hindi na nakita pang muli. Napalunok si Luis. Mas lalo siyang kinabahan. Kung ganito ang sitwasyon, paano pa siya makakaalis? At sa kanya napagtanto, hindi lang siya basta dayo sa baryong ito. Pinagmamasdan siya ni Kapitan Mauro. Malamig ang pakiramdam na dumapo sa balikat niya. Pakiramdam niya hindi na siya ligtas. Alam niyang alam na ni Kapitan Mauro na nakita siya kagabi. Alam niyang hindi na lang siya basta tagapanood ng madilim na lihim ng baryo. At kung ganoon kailan siya susunod na mawawala. Gabi na ulit. Ang lamig ng hangin ay tila may dalang babala. Tahimik ang buong baryo, pero sa pakiramdam ni Luis, hindi ito ordinaryong katahimikan, parang may nagmamatsyag, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Nakahiga siya sa banig pero hindi mapakali. Gusto niyang umalis, gusto niyang tumakas, pero paano? Hindi niya alam ang daan palabas, at kahit subukan niyang tumakbo, alam niyang may mga matang hindi basta-basta mawawala sa dilim. Biglang may kumaluskos sa labas. Napabangon siya agad, pigil ang hininga. Dahan-dahan siyang gumapang papunta sa siwang ng dingding at sumilip. Doon niya nakita ang hindi niya kailanman inaasahan. Si Kapitan Mauro, nakatayo sa gitna ng kalsada, nakatingala sa langit. Ang buwan ay maliwanag, at sa liwanag nito, kitang-kita ang pagbabagong nagaganap sa katawan ng matanda. Ang balat nito ay unti-unting nagbabago, lumalapad ang mukha, lumalalim ang mga mata,
at ang katawan ay unti-unting yumuyuko na parang hayop na handang umatake. Napaatras si Luis, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi ito alamat, hindi ito kwentong kinakatakutan lang ng mga bata, totoo ito. Biglang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Napasinghap siya, handang sumigaw, pero agad na tinakpan ng kamay ang kanyang bibig. Si Lolo Damian. Sumama ka sa akin, mahinang bulong nito. Mabilis na hinila siya ng matanda palabas ng bahay, siniguradong hindi sila makikita. Dumaan sila sa likod bahay, sumuot sa makakapal na halaman, habang si Luis ay halos hindi na makahinga sa kaba. Naririnig niya ang malalalim na paghinga sa di kalayuan, parang may isang nilalang na nangangamoy sa hangin, naghahanap. Anong nangyayari, Lolo? Mahina niyang tanong. Hindi ko na kayang panoorin kang matulad sa iba, sagot ng matanda. Kapag pinabayaan kita rito, hindi ka na makakalabas ng buhay. Tumigil sila sa isang lumang kubo sa gilid ng gubat. Madilim sa loob pero ligtas, kahit sandali lang. Matagal nang may kasunduan ang baryong ito, patuloy ni Lolo Damian. May kapalit ang katahimikan namin, bawat ilang taon may isang pinipili. Isang sakripisyong hindi pwedeng tanggihan. Naninginig si Luis. At ako ang susunod. Tumango ang matanda. Dahil nakita mo ang hindi dapat makita. At dahil alam nilang hindi ka tatahimik. Biglang lumakas ang hangin sa labas. May mga yapak na pumalibot sa kubo. Mabibigat, hindi pangkaraniwang hakbang. Alam nilang nandoon sila. Tumakbo ka, utos ni Lolo Damian. Hindi kita pwedeng iwan. Kung gusto mong mabuhay, tumakbo ka. Mula sa labas, isang malalim na ungol ang gumapang sa hangin. Nanginginig ang katawan ni Luis, pero alam niyang wala na siyang oras para magduda. Bago pa niya maisip ang susunod na hakbang, biglang bumukas ang pinto sa isang malakas na pag-ugong. At doon niya nakita ang kanyang kinatatakutan. Si Kapitan Mauro, nakatayo sa harap niya, pero hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya ay mas maitim kaysa dati, ang mga mata ay kumikinang sa dilim. May mahaba at matatalas na mga daliri na parang hindi na galing sa isang nilalang na tao. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, malamig, puno ng pangil. Huli ka na, iho. Bumilis ang tibok ng puso ni Luis. Alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Bumilis ang paghina ni Luis. Hindi siya makagalaw. Ang anyo ni Kapitan Mauro ay hindi na pangkaraniwang tao, mukha siyang nilalang na nagmula sa mismong dilim. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kadiliman, at ang kanyang ngiti ay puno ng isang bagay na hindi lang kasamaan, kundi kasiguraduhan. Alam niyang wala nang makakataka sa kanya. Sa likuran ni Luis, si Lolo Damian ay hindi rin kumilos. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang balikat, parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Naramdaman ni Luis ang malamig na pawis na bumalot sa kanyang balat. Matagal na kitang inaabangan, bata, sabi ni Kapitan Mauro, malamig ang tinig. Alam mo na ang hindi dapat mong malaman. Pero hindi pa huli ang lahat. Napakurap si Luis. Hindi pa huli? Ano ang ibig sabihin nito? Biglang lumapit si Kapitan Mauro, dahan-dahan, hindi nagmamadali. Parang alam niyang wala silang ibang pupuntahan. Pero bago pa niya maabot si Luis, isang malalim na tinig ang pumuno sa paligid. Hindi mo siya makukuha. Nagulat si Luis nang makita niyang si Lolo Damian ang nagsalita. Hindi ito nanginginig, hindi na mukhang takot. Sa halip, ang kanyang postura ay parang isang taong matagal nang naghahanda para sa sandaling ito. Nagbago ang ekspresyon ni Kapitan Mauro.
Ang kanyang ngiti ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Luis noon, galit. Ikaw ang dahilan kung bakit siya matigas ang ulo, Damian, anas nito. Hindi mo pa rin matanggap na hindi na ikaw ang may hawak ng kapangyarihan sa baryong ito. Napatingin si Luis kay Lolo Damian. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi agad sumagot ang matanda. Pero bago pa siya makapagsalita, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa labas. Mula sa siwang ng dingding, nakita ni Luis ang mga tao sa baryo, gising, hawak ang kanilang mga sulo. Pero imbes na takot, may isang bagay na hindi niya inaasahan sa kanilang mga mata. Put! Matagal na kaming tahimik, sigaw ng isang lalaki sa labas. Pero hindi ibig sabihin na hindi kami nakikita. Doon naunawaan ni Luis ang lahat. Hindi siya ang unang nakakita sa lihim ni Kapitan Mauro. Hindi rin siya ang unang nagtanong kung ano ang nangyayari sa baryong ito. Pero siya ang naging huling piraso na kailangan para bumangon ang mga tao. Lumakas ang hangin at sa isang iglap, ang anyo ni Kapitan Mauro ay tuluyang nagbago. Ang kanyang balat ay humigpit, ang kanyang mga kuko ay lumaki, at ang kanyang katawan ay hindi na mukhang tao. Isang halimaw na ang nakatayo sa harapan nila. Ngunit imbes na umatras, si Lolo Damian ay humakbang sa unahan. Hindi na kita hahayaang ipagpatuloy ito, mahina ngunit matatag niyang sabi. Oras na para tapusin ang lahat. Hindi na naghintay si Kapitan Mauro. Sa isang iglap, umatake siya. Napapikit si Luis. Isang sigaw ang pumuno sa hangin, at sa isang saglit, nagdilim ang paligid. Isang malakas na pagsabog ng hangin ang bumalot sa paligid. Narinig ni Luis ang tunog ng mga katawan na nagbabanggaan, ang sigaw ng galit at sakit. Ang kanyang bibig ay puno ng matatalas na pangil, at ang kanyang mga kamay ay mahahaba, puno ng matutulis na kuko. Ngunit si Lolo Damian, kahit matanda at payat, ay nakatayo pa rin, hindi natinag. Sa kamay niya ay may hawak siyang isang lumang kutsilyo, kumikinang sa mahina nitong liwanag. Hindi ito isang ordinaryong kutsilyo, parang may kung anong kapangyarihang bumabalot dito. Matagal na kitang kilala, Damian, bulong ni Kapitan Mauro, habang unti-unting lumalapit. Matagal mo nang gustong tapusin ito. Pero hindi mo kaya noon, at hindi mo pa rin kaya ngayon. Ngumiti si Lolo Damian, ngunit hindi ito ngiti ng takot. Dahil noon, mag-isa lang ako. Sa labas ng kubo, lumakas ang sigawan ng mga tao. Nakita ni Luis ang mga taga-baryo, hawak ang kanilang mga sulo at sandata, dahan-dahang lumalapit. Hindi na sila takot. Isang sigaw ang pumuno sa hangin, at sa isang iglap, umatake si Kapitan Mauro. Napakabilis niya, parang isang anino na hindi mahuhuli ng mata. Ngunit bago pa niya maabot si Lolo Damian, sumalubong ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Isang matalim na ungol ang pumuno sa paligid. Napaatras si Kapitan Mauro, hawak ang kanyang sugatang dibdib. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Luis sa kanya, takot. Impossible. Bulong ni Kapitan Mauro. Hindi na, sagot ni Lolo Damian, mahigpit ang hawak sa kutsilyo. Biglang lumakas ang apoy mula sa mga sulo ng mga tao sa labas. Sa isang iglap, lumakas ang hangin, at ang katawan ni Kapitan Mauro ay nagsimulang magbago. Ang kanyang balat ay lumutong, parang nababasag. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumabalik sa pagiging tao, ngunit hindi sa paraang gusto niya. Nagsimula siyang umatras, pero wala na siyang matatakbuhan. Isang huling sigaw ang pumuno sa hangin bago tuluyang naglaho si Kapitan Mauro sa isang ulap ng alikabok. Tahimik ang lahat. Wala ni isa ang gumalaw. Hinal na hinal si Luis, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari.
Si Lolo Damian ay nakatayo pa rin, ngunit halata ang pagod sa kanyang katawan. Muli niyang tiningnan ang kutsilyo sa kanyang kamay bago ito dahan-dahang bumagsak sa lupa. Akala ni Luis ay tapos na ang lahat. Ngunit isang malamig na hangin ang biglang dumaan. Sa likuran ng lahat, isang pares ng mata ang muling nagbukas sa dilim. Isang boses ang bumulong sa hangin, mahina, ngunit malinaw. Hindi pa ito tapos. Tahimik ang buong baryo. Ang alikabok kung saan nawala si Kapitan Mauro ay unti-unting lumulutang sa hangin, parang abo ng isang apoy na tuluyan ng pinatay. Hawak pa rin ni Lolo Damian ang kanyang dibdib, ramdam ang bigat ng mga taon na kanyang dinala. Si Luis naman ay nakatayo pa rin, nanginginig, hindi pa rin lubos na matanggap ang lahat ng nangyari. Sa labas, ang mga tao ay nakatingin pa rin sa lugar kung saan nawala ang dating pinuno. Ang ilan ay nagbuntong hininga, ang iba naman ay napaupo na lamang sa lupa, parang ngayon lang nila naunawaan ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Matapos ang mahabang panahon ng pananakot at pang-aabuso, malaya na rin sila. Si Luis ay lumingon kay Lolo Damian, inaasahang makakita ng kasiyahan sa kanyang mukha. Pero sa halip, ang matanda ay nakatingin sa malayo, sa gilid ng kagubatan kung saan narinig nila ang bulong na iyon. Hindi pa tapos, mahina niyang tanong. Tumango si Lolo Damian. Hindi ganoon kadaling mawala ang isang halimaw, Luis. Ang kasamaan ay hindi laging namamatay. Minsan, lumilipat lang ito. Napatingin si Luis sa paligid. Wala na si Kapitan Mauro, pero ang dilim sa baryo ay hindi pa tuluyang nawawala. May mga tanong pa siyang hindi nasasagot. Paano nagsimula ang lahat ng ito? May iba pa bang tulad ni Kapitan Mauro? At higit sa lahat, paano kung bumalik ang kasamaan sa ibang anyo? Dahan-dahang lumapit ang ilang taga-baryo sa kanila. Ang ilan ay lumuhod kay Lolo Damian, nagpapasalamat, habang ang iba naman ay yumakap sa isa't isa, parang ngayon lang nila naramdaman ang tunay na kalayaan. Si Luis ay napatingin sa langit. Ang buwan ay kasing liwanag pa rin, ngunit pakiramdam niya ay may pagbabago sa hangin. May bagong simula sa baryong ito, pero may anino pa ring bumabalot dito. Maya-maya pa, isang matandang babae ang lumapit kay Lolo Damian, hawak ang kanyang nanginginig na kamay. Ano na ang gagawin natin ngayon? Saglit na hindi sumagot si Lolo Damian. Parang pinag-iisipan niyang mabuti ang sagot. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luis, saka ngumiti ng bahagya. Panahon na para baguhin ang baryo, sagot niya. Panahon na para itama ang mali. Alam ni Luis na hindi ito magiging madali. Ang takot ay matagal nang nakabaon sa mga puso ng mga tao. Ang mga sugat na iniwan ni Kapitan Mauro ay hindi mawawala sa isang gabi lang. Pero sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang nararamdaman niya. May pag-asa. Dahan-dahang naglakad si Luis papunta sa mga tao. Ang ibang bata ay lumapit sa kanya, nagtataka, nagtatanong. Isang batang babae ang nagtanong, tapos na po ba ang masasamang aswang? Napangiti si Luis ng bahagya. Siguro ang totoo, hindi ko alam, sagot niya. Pero kung bumalik man sila, hindi na tayo magtatago. Lalaban tayo. Ang sagot niya ay tila nagbigay ng lakas sa lahat. Isa-isang nagsimulang maglakad ang mga tao, dala ang liwanag ng kanilang mga sulo. Kahit sa kabila ng takot at pagdududa, may isang bagay silang alam nila ngayon, hindi na sila alipin ng dilim. Habang pinapanood ni Luis ang dahan-dahang pagbabago ng baryo, naramdaman niya ang kamay ni Lolo Damian sa kanyang balikat. May dahilan kung bakit ka napunta rito, iho, bulong ng matanda. Tumingin si Luis sa kanya, at sa unang pagkakataon, alam niya na kung anuman ang naghihintay sa kanya,
hindi na siya matatakot harapin ito. Habang unti-unting sumisikat ang araw sa silangan, alam nilang isang bagong simula ang naghihintay. At kung sakaling bumalik ang dilim, alam nilang hindi na sila mag-isa sa paglaban.